siyam, talatang 10 hanggang 11. Romans chapter 9, verse 10 to 16. Romans chapter 9, verse 10 to 16. At hindi lamang yun, kahit na isa lang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, na walang iba kundi aking inunusin sa akin. Ipinapakilala ang Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago ba ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng mabuti o masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang matanda sa kakabata. Ay isa na susulat, minamahal ko siya kung at pinapuputan ko sa isaw. Magsasabi mo natin, hindi makataro na ng Diyos dahil dito. Hindi, sapagat na ito ang sabi niya kay Moses. Mahamag ako sa nais kong kawalan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag ko kayo na ang pagkakas ng Diyos ay magpatay sa kanyang abang at hindi sa kagustuhan o pagsisika ng tao. Magpalayan ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo na natin. Maraming Diyos na sa langit, salamat po muli sa pagkakataon na pinagkaroon sa amin. Ay sama-sama na yung dumudulog sa iyo at ito ang sa iyo harapan. Sa tuloy namin tiyata sa iyo ang mga buhay na kami nagkakaroon ng banal at kagudulog sa iyo harapan. At kami ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. Upang kami ay maging kagudulog sa iyo sa panahon ng aming pagpili at pagbubulay ng iyong mga salita. Magpalayan po kami, para na Espiritu, kayo po ang magsalita sa amin, hindi po ilingkod. At magpahayag ka ng katuwagan mula sa iyong mga salita. Upang kami ay magtamo ng mga bagay na magbibigay ng kalakasan at pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa ating pag-aaral, sabi ng dictionary, ang eleksyon o yung salitang eleksyon ay pag-iistikasyon sa buhay na walang hanggan, yung paglalaan ng Diyos sa atin, yung tungkol sa buhay na walang hanggan. Ito ay karapatan sa pangyarihan o pribilehiyo sa pagpili. Ang pagpili ng Diyos kung saan malaya mistake ay ayon sa kanyang manukuban at kagustuhan. Matakat at hindi mababago at hindi mapapawalang bisa ng mundo o ng impyerno man, dahil ito ay hindi nakatayo sa walang natiyang pasya ng mga gumagawa. So pag-aaralan natin ngayon mga kapatid yung pagpili ng Diyos. Pagkat sa ating buhay wala na tayo. Muli ko kayo patatin na iyak mo ba sa sarili ninyo na kayo ay pinili ng Diyos? Kasi dapat meron tayong iyak na paniniwala, pero tayo tiyak na pananampalataya na tayo ay pinili ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi nagkamali ng pagpili sa atin. Ang Diyos ay hindi nagpakasakali na, si ganito pipiliin ko yan, si ganito yan.
magbabago. At hindi kayo pwedeng ariguhin. Hindi po pwedeng mawala ng visa. Kaya, mahalaga mga kapatid, na matiyak natin sa ating sarili. Bakit naman, Pastor, na kailangan tiyakin mo sa sarili ko na ako ay pinili ng Diyos? Of course. Kasi sayang naman yung pag-ibig natin kung mapapakasakali na tayo. Diba? Kung ang iniisip lang natin ay gusto kong mag-ibig Panginoon kasi gusto ko na ako ay talagang iligtas mo. Dapat simulan pa lang doon sa ating conversion na tinatawag o yung mag-ibig sa ating Diyos ay matiyak na natin sa ating sarili para lahat ng gagawin natin pag-ibig sa Diyos ito ay magiging masamang handog sa Kanya. Bakit? Kasi sigurado tayo sa pinagpilingura natin. Sigurado tayo sa pumili sa atin. Hindi tayo naakit lang may kapatid. Hindi tayo nainvitahan lang. Hindi tayo hinila lang. No? Kundi karanasan natin yung totoong pagpili ng Diyos sa atin. Imagine na napakaraming tao sa mundo. Dito lang sa Pilipinas, napakarami ng tao. So, kung tinanong ka ba ng mga kaibigan mo, ng mga kakilala mo kung sa iyo ba na napalataya, kaya mo bang sabihin sa kanila ako ay pinili ng Diyos? So, dapat pag-impiyan tayo mga kapatid. Kasi doon lang natin mapapatulayan na talagang tayo meron paunahan sa Diyos. Meron tayo isang tibay na relasyon sa ating mga Diyos. Pagkakala natin yung mga katangian ng pagpili ng Diyos. At tingnan natin kung ito ay nakita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang una, sa mga katangian, ang pagpili ng Diyos ay mananatiling makapangyarihan. Kami ng verse 10 hanggang sa verse 11 ng ating Kristo. Narong alam ng Diyos na yung magiging anak ni Rebecca at ni Isaac ay kambal. At alam ng Diyos na yung bata ay magsisipin, o yung matanda ay magsisipin sa bata sa pagdating ng kalooban ng Diyos. Siya mismo yung merong kalooban ko na magsipin yung bata doon sa matanda. Ang pagpili sa tao ay matatag na inilalaga ng Diyos na tumawag ayon sa kanyang tayo. Walang ibang dahilan ang magtatakda kundi ang makapangyarihan ng kalooban ng Diyos. At walang ibang dahilan na pinibigay kung bakit ang iba ay hindi natin. Minsan, natatanong mo ba yung sarili nyo? Panginoon, bakit naman yung iba ay hindi mo bibili? Kunyari, yung mga kamag-anak natin na hindi natin kasama sa pananampalataya. Minsan natatanong din ba natin na Diyos na Panginoon, bakit naman sila hindi pwede ba makasama na rin namin sila? Pwede ba na mapinigod sila? But of course, it is a petition, it is a request natin sa Panginoon kasi gusto natin na yung mga mahal natin sa buhay, kasama natin doon sa karya ng Diyos, di ba? But of course, it is also a time of God, mga kapatid. Ang Biblia ay nagsasabi na lahat ng bagay ay panahon. So kung nakikita natin ngayon, sakto sa pamilya natin, kung ito tayo nakikita sa mga pamilya natin, mga kasaway, na ayaw nilang sumama sa ating pagpilipid sa ating Diyos, ayaw nilang maniwala sa atin, ayaw nilang makasama tayo sa ating pagpilipid sa Diyos. Hindi ko lang tayo huwag tayo magsawa, huwag tayo wala ng loob. Dahil kapag ang isang tao ay pinili ng Diyos, pinipili niya yun doon sa kanyang panahon. Hindi sa panahon natin. Hindi dahil nag-reduce tayo sa Panginoon, gagawin natin ng Diyos yun. Ang Diyos ay gagawa ng kanyang desisyon ayon sa kanyang panahon, ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kagustuhan. Meron isang dito nga meron isa talaga ang tingin ng environment nila, ang tingin ng kanilang mismong pamilya ay nakakasama niya. Dumating
yung time na siya ay malapit ng mamatay. At doon sa kanyang huling hininga ay pinanggap niya ang Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, kahit doon sa kanyang pinamuhay sa mundo, hindi siya naging kalundurot sa harapan ng tao at maging yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi naipakita sa kanyang buhay. But, in the end, pinipili pa rin siya ng Diyos. Kaya sa ganitong parang mga kapatid, hindi talaga tayo piling pumatol. Hindi tayo natin piling sabihin na itong tao ito ay pupunta doon sa Pilipinas. Dahil nakikita natin gumagawa siya ng masama. Hindi natin piling sabihin na ito hindi na magpapago at ito ay hindi na kahabaw ng Diyos. Pero makita natin kung paano kumilos sa Diyos sa bawat buhay na tao. Kaya wala tayong piling gawin kundi ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, mga kapag-alaman natin ay hindi pa kumikilala sa ating Diyos. Huwag lang tayong pinigil ng lahat. Gawin natin yung ating trabaho na habang buhay ay panalangin sila. Huwag na natin hintayin mga tayo. Kasi kung namatay na yan, hindi na natin sila ulitin panalangin. Lalo hindi na natin ulitin pipitisyon sa Diyos. Kasi ay kahawagan ng Diyos kung siya at sa kanila. Dahil hindi na po mababago yung ako ng Diyos sa pagkakas ng tao ay namatay. Pangalawang Timoteo, pangalan sa kalatang siya magkasampo. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagbiglas sa tumawag sa atin para sa isang pananagawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan ko. Sa simula pa, ito ay